Pumapasok ako sa school, nakayapak ako. Kasi nga, hindi kami maibili ng bakyaman lang ng nanay ko. Ang ginagawa ko dahil sa malayo yung eskwelahan namin, doon ako sa Pilapil dumadaan para may mga ano yun kasi palayan yun eh. So, para hindi masyado mainit sa paa. Tapos dumadaan ako ng tambakan ng basurahan. Kasi namumulot ako doon ng mga tingga. Naghahanap ako ng mga tingga noon. Ang alam lang nila nga, nagtitinda ako ng tubig sa tren. Sa gabi, nagtitinda ako ng mga ulam. Alas 12 na ng tanghali. Sabi ng mama ko, makiusap ko muna kung pwede tayo mabigyan ng bigas. So ako naman, takbo naman ako. Lahat kasi yung nakahilera sa probinsya, yung bigasan, mga tindahan ng bigas. So lahat yun pala, mayroon na kami, nakakuha kami ng ano. Ayaw na akong bigyan. So may naawa sa akin, yung pinakadulo na tindahan ng nagtitindang bigas, binigyan naman ako. So sa tuwa ko, dahil pasado alas 12 na, nagtatakbo ako, nadapa ako ngayon. So tumilapon ngayon yung bigas. Di, pinupulit ko yun talaga, isa-isa yung kung ano mapupulot ko, may mga buhangin na. Minsan nagpunta kami ng Nabwa. May fiesta doon, so sumali ako. Ang kinanta ko naman noon na iba na. Ang kinanta ko yung The Wedding. The Wedding? Oo, kasi bagong-bago nung araw yun, bagong kanta nung araw yun. So napag-aralan ko, na-memorya ko. So pinansali ko yon sa fiesta. Nanalo ko ng first prize. So nabigyan naman ako ng 20 pesos nung araw. Malaki na yun ng 20 pesos nung araw. Pero pag uwi namin, kahit na alas 2 na madaling araw na kami natatapos, nilalakad namin yung layo na yun papunta ng Iriga. Lakad lang yun. Masaya naman kami. Kinabukasan, siyempre, yung tuwa namin, at least may naibabayad na kami doon sa mga pinagkakautangan namin ng mga bigas, ng ano. So matutal, kailangan kumanta na naman ako. Ang kanyang galing sa pagkanta ang naging daan ni Nora para kumita ng pera at kalaunay makapasok sa showbiz. Ang ginagawa ko sa mga kanta para masaulo ko, nanghihiram ako ng radyo sa kapitbahay namin. Pagkatapos, pag mayroon akong gustong kanta, hinahanap ko yun sa radyo, doon ko minimemorya yung lyrics ng kanta. Sumali ako sa Liberty Big Show sa Naga City. Ang kanta ko noon, You and the Night and the Music. 2 linggo lang ako nag-champion. Kasi wala na ako ibang kinanta, kundi puro yun. Pagdating dito sa Manila, nagpupunta kami sa mga studio. TV stations, tapos sa radio stations, nagbabakasakali na ma-audition ako. Mayroon nga minsan, pumunta kami dun sa radio program ni Kuya Germs, ni Kuya Ike. Baka sakaling mapakanta ko. So, hintay naman ako habang may mga iba pang ina-audition. Nung ako na, yung tatawagin, sabi ni Kaya, sumabalong ko nung kay Kuya Germs. Noong ako na yung pakakantahin, sabi ni Kuya Germs, hindi, wag na muna yan, eto na muna. So, iba na muna yung pinakanta. So, punta na naman ako sa sulok, iyak na naman ako dahil hindi ako pinakanta. Ngayon, pagkatapos ng Dargo Jamboree, nag-audition ako sa Tawag ng Tanghalan. Pag hindi ka nagustuhan o mali ka, binabang ka talaga sa audition, di nakasali ako. Ang ginamit ko noong una na nasumali ako sa Tawag ng Tanghalan, Nora Villamayor, yung tunay kong pangalan. So, hindi sinwerte yon. Okay. So, nung pangalawang nag-audition ako at natanggap uli, Nora Honor na yung aking pinalit. Bali, kinuha ko doon sa apelyido ng uncle ko. At So, yun na yung tuloy-tuloy. Yun yung nagtuloy-tuloy na. Matapos mag-champion sa Tawag ng Tanghalan noong 1967, sunod-sunod na ang pag-guest sa telebisyon at programa sa radyo ni Herman Moreno. Nagkaroon din siya ng maigsing role sa ilang pelikula. 1969 naman, nang magsimula ang kanilang tambalan ni Tirso na nakilala sa tawag na Gayen Pip. Ang totoo, love team noong araw, si Bobot, ako, at saka si Pip. So, ang nangyari noong nagkakagulo na yung mga fans sa studio, sigawan ng Tirso, Edgar. So, pati yung pamilya, naapektuhan. Pinapili ngayon ako. Sino gusto mo? Si Pip o si Bobot? Siyempre, first love ko si Pip. Pinili ko si Pip. Teenager si Nora noon, pero tumatabo na ng gusto sa takilya ang kanyang mga pelikula. Siguro noong makita ng kabila, kasi doon ako nakapirma, mamay bilin ko nakapirma sa
Sampaguita. Pumirma yung nanay ko ngayon sa tower nung kumikita yung pelikula nang hindi ko alam. So, nakapirma mama ko sa tower, ang auntie ko sa Sampaguita. So, naipit ako ngayon. Kaya nagkaroon noon ng demandahan. Ako ang naipit, ako ang dinimanda. Pero pinatawad na ako. Nagkaroon din siya ng ilang programa sa telebisyon at pagdating nga ng 1971, inilunsad ang programang Superstar na tinaguri ang longest-running variety show sa primetime television. Tuwing Sabado at Linggo kasi yun ginagawang excursion yung bahay namin, kung saan-saan manggagaling yung mga fans. Phenomena na ng idolatry, yung ina-idolize siya. Sa loob lamang ng 4 na taon, nagbago ang buhay ni Nora. Ang dating kontisera, isa ng ganap na superstar.